Magandang araw mga boss. Ang problema ni customer, pag inapakan niya yung brake pedal niya, para daw umaalon. Ang ibig kong sabihin nagtataas baba yung brake pedal niya pag inaapakan niya. Ayon nga kay customer, pinalitan na daw ito ng brake pad tapos nireplace pa yung rotor disc. Ang bilis ng decision yun nga lang ganun pa rin. Kaya napagastos na lang si customer. Tanggalin ko na nga itong brake drum. Ito ang problema sa brake drum niya mga boss. Nung kinapa ko, maalon siya na kahit ipa-replace ko pa yan, hindi din makukuha sa replace. Akala nyo pantay, di ba? Sa video, hindi pantay yan mga boss. Pag inilapat ko yung daliri ko dyan, ayan, inilalapit ko yung daliri ko, may parte siyang lubog or malalim. Kaya sabi ko kay customer, matik papalitan yung brake drum. At tinanong ko sa kanya kung kailan pa itong brake shoe niya. Aba, simula doon nung mabili itong sasakyan, hindi pa nagpalit ng brake shoe. I-close up niyo mga boss, makikita nyo, bukod sa manipis na itong brake shoe niya, sobrang tigas. Tapos, tinanong ko si customer kung saan nila ginagamit itong sasakyan. Aba, lagi palang pulod ito, kinakargahan pala ito ng pagkain. Gamitin pala itong sasakyan. Kaya possible na talaga maapektuhan na yung brake drum nito. Yun nga ay dahil sa kondisyon ng brake shoe. Ayan manipis na. Nabukod dyan ay sobra pang tigas na siya. Tapos kung makikita nyo itong isang brake shoe niya mga boss, hindi naman siya ganun kanipis. Check ko nga itong wheel cylinder niya mga boss, okay naman yung piston, hindi naman siya stack up. Kaya ang naging decision ko na lang dito, palit ng brake shoe at ng brake drum. Tapos lilinisin ko itong preno niya, yung backplate dahil nga sa sobrang dumi. At para ma-disengage mo itong handbrake cable dito sa parking brake, gumamit ka lang dyan ng plier. Ayan tanggal na siya. Tapos, dito naman sa brake shoe at parking brake, gumamit ka ng flat screw para maibuka mo itong C-clip at matanggal mo yan. Nang sa ganon, mapaghiwalay mo na itong parking brake at itong lumang brake shoe. At ito na yung bagong brake shoe mga boss na pinabili ko kay customer. Kung makikita nyo nga itong lumang brake shoe niya mga boss, tingnan nyo, grabe yung dumi, grabe yung kalawang niya at alikabok. Kaya kayo mga boss, mag-ingat kayo dun sa napagtatanungan nyo na gagawa. Yung bang tinignan niya lang, alam niya na agad yung sira, wala man lang siyang check-up na ginawa. Naku, matakot ka na, kabahan ka na. Isa lang ang patutunguhan mo, mapapagastos ka lang. Gaya nitong ginawa ko, ang sagot sa kanya, dito lang yan, madali lang yan. O yun, pagtapos, ganun pa rin. Hindi ako naninira mga boss, sinasabi ko lang sa inyo yung totoo para kayo maingatan at hindi kayo mapagastos ng malaki. Balik na nga ako sa trabaho mga boss. Tandaan niyo mga boss, pag nailagay niyo yung C-clip, dapat itong parking brake, naglalaro yan. Hindi pa pwedeng mahigpit yung parking brake dito sa brake shoe. O ito naman ngayon yung isa pang brake shoe. Tatanggalin ko naman itong adjuster lever dito sa lumang brake shoe. Nakita nyo meron siyang return spring, di ba? Tanggalin nyo muna yung return spring, tapos itong adjuster lever, ilipat nyo naman yan dito sa bagong brake shoe. Ayan mga boss, hindi ko na masyadong pinas forward mga boss para mas maintindihan nyo kung paano ko inililipat sa bago itong adjuster lever at kung paano ko ilagay itong return spring niya. Ayan mga boss, kakalawit nyo lang doon sa brake shoe pati dito sa adjuster lever. O ayan, ganyan siya, di ba mga boss? Pag okay na, lilisan mo muna ng brake cleaner itong backplate. Alam niyo mga boss, kaya binagalan ko yung paggawa ko ng video kasi nga may nag-PM sa akin. Sabi niya, boss, gusto kong matuto. Pwede ba wag naman masyadong fast forward ang gawin mo sa paggawa mo ng video para makita ko dahan-dahan kung paano mo siya ginagawa. Ako naman mga boss, madali naman ako kausap Yan, kung makita niyo, binagalan ko na. Ayan yung sinasabi ko na deep in my heart, gusto ko talaga matuto kayo. Pati itong brake adjuster mga boss, kalasin nyo siya tapos sprayin nyo siya ng brake cleaner. Pag malinis na yan, lagyan nyo siya ng bagong grasa. Ganun lang naman ang style. At dito na tayo sa bagong bili ni customer na brake drum. Ayan mga boss, sinayview ko para makita nyo yung pagka-oblong nitong brake drum, kaya lang hindi talaga halata. Pero hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga ito na yung bago na binili ni customer. Ayan na mga boss. Bali dalawa yan mga boss, kabilaan na yan pinapalitan sa akin ni customer. At ito na yung brake adjuster. After ko yan malinis, nilagyan ko yan ng grasa. Malaking bagay yan mga boss na meron siyang bagong grasa para pag nag-adjust kayo ng preno, hindi kayo mahirapan. Tapos dito naman tayo sa handbrake cable. Itong spring niya mga boss, gamit yung plier mo, itulak mo yan. Ayan dalawang plier gamitin mo para hindi ka mahirapan, tsaka mo hilahin itong cable habang nakaipit ka dito sa spring. Tapos ilagay mo na yan dito sa parking lever niya. Tsaka mo ilagay itong adjuster brake mo, pati itong return spring. Ikalabit mo na yan. Di ba? Naikalabit mo na siya. Tsaka mo ngayon i-position na itong brake shoe dito sa backplate mo.
O di ba? Madali lang naman. Tapos ilagay mo na itong hold-on pin. Ayan mga boss, yung ilagay ko. Tapos yung hold-on spring niya. Ayan, pati yung hold-on cap pagkasama. Gamit yung plier, ipitin mo itong hold-on cap. Tsaka mo idiin, sabay pihitin mo yung hold-on pin sa likod para mag-lock siya dito sa brake shoe. Dito naman tayo sa isa pang brake shoe. Nilagay ko yung return spring na maliit dyan sa baba, yung sa ilalim yan mga boss. Tapos itapat mo yan sa anchor niya. Tapos itong brake adjuster, itapat mo yan dito sa adjuster lever niya para maipasok mo siya dito sa brake shoe. Tapos ilagay mo na itong hold-on pin. Isunod mo dyan sa ilagay yung hold-on spring niya. Ayan mga boss. Tapos yung hold-on cap, ilagay mo na rin. Tsaka ka ngayon gumamit ng plier, ipitin mo itong hold-on cap at idiin mo siya. Pihitin mo yung hold-on pin sa likod para mag-lock dito sa hold-on cap. Pag okay na, gumamit ka ng manipis na flat screw para maidoktong mo itong return spring dito sa isa pang brake shoe. Ayan mga boss, kung makikita nyo, tinitikwat-tikwat ko lang yan. Ayan, sinisentro-sentro ko siya. O kung makikita nyo, tagal-tagal pumatok. Pero papatok yan. Pag nawala sa guide itong brake adjuster nyo, ipasok nyo sa guide ng brake shoe. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ayan o. Kailangan pumasok yan para bumilog yung forma ng brake shoe mo at hindi ka mahirapan maglagay ng brake drum. Ilagay ko na itong brake drum mga boss. Siya nga pala, nag-request si customer kung pwede raw pinturahan ko itong brake drum niya. Sabi ko walang problema roon. Pero bago ko pinturahan yan, i-adjust ko muna itong brake adjuster niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, gumamit lang naman ako dyan ng flat screw sa pag-adjust. Ayan o, may ipin yan mga boss eh. Pipihitin nyo lang yan pababa mga boss para makapag-adjust kayo. Tapos isukat nyo ulit itong brake drum kung okay na ba siya. Napansin ko lang itong brake drum, parang may primer na agad siya. Pero okay lang. Yun lang, nung pinasok ko itong brake drum ng customer, kulang pa itong pag-adjust ko. Kaya mag-a-adjust pa ulit ako dyan. Tandaan nyo lang mga boss, pag nag-adjust kayo ng preno, dapat pantay. Hindi pwedeng maluwag dito sa kabila masikip para hindi kayo magkaroon ng problema. Ayan mga boss, ibinalik ko na ulit itong brake drum niya. Importante na maayos yung pagkakalapat niyan. Pag okay na yung adjustment niya, pugutin ko ulit itong brake drum. Yun nga ay dahil sa pipinturahan ko yan. Siyempre naman mga boss, para maganda yung kalabasan ng pagpintura ko, ginamitan ko muna ng lihayan. Tapos pinunasan ko ng malinis na basahan. Tsaka ako ngayon siya ginamitan muna ng primer. Sabi ko nga kay customer, hindi ako mahusay magpintura. Kasi mamaya, mainggit na naman si Baser. Mamintas na naman. Ang sagot naman ni customer, wala namang kayang patunayan yun. Puro pintas lang naman ang alam nun, kaya gawin mo na yan. Ito na mga boss, kung makikita nyo, pininturahan ko yan ng kulay orange. Pasensya na kayo. Yan ang request ni customer na kulay eh. O ilagay ko na yan mga boss para makita nyo kung okay na ba itong gawa ko. O di ba? At dahil sa okay na yung pagkaka-adjust ko dyan, ilalagay ko na yan. Tapos pag nailapat ko na siya ng maayos, tsaka ako ngayon ilalagay na itong gulong. Tuyo-tuyo na yan mga boss. Sobrang init dito sa pwesto ko. Tsaka ako ngayon higpitan itong mga nut. Dito naman ngayon ako sa kabilang side. Siya nga pala mga boss, both side ng brake shoe nito sa likuran, pares ko pinalitan niya ng brake shoe. Dahil nga sa same procedure lang naman ang pagpalit ng brake shoe mga boss, kayang-kaya nyo na yun. Kaya ilalagay ko na lang itong napinturahan ko na brake drum. Tandaan nyo mga boss, pag inilagay nyo yung brake drum para hindi magmarka yung daliri nyo, dapat tuyong-tuyo yan. At muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!